Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento sa kanyang mga mensahe, salitang nais iparating niya po sa ating lahat, mga salitang patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mga salitang patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos at patuloy pong magbibigay sa atin ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, We Are Valuable in the Eyes of God, o tayo po ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi o iparating sa atin ng Panginoong Diyos kung gaano tayo kahalaga sa Kanya at upang makita din natin kung gaano tayo niya kamahal. Ayan po. Patuloy po niyang naisipabahagi ang mensaheng ito, lalong-lalo na sa mga taong feeling nila na walang nagbibigay ng importansya sa kanila, feeling nila walang nagbibigay ng halaga sa kanila. Mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong kapatid, pakinggan po natin ang mensaheng ito upang patuloy po nating malaman kung gaano po tayo kahalaga sa paningin ng Diyos at kung gaano niya tayo kamahal. Ayan po. Sa pasimula pa lamang ng paglikha ng Diyos sa mundo ay naipakita niya na sa ating mga tao kung gaano tayo niya kamahal at kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Kung babasahin po natin yung Book of Genesis, chapter 1, nang pasimula ng likhain niya lahat, magmula sa liwanag, magmula sa mga bundok, dagat, ibon, lahat po. At tayo po yung huli niyang linikha. Parang prepare po lahat ng Diyos yung pangangailangan ng tao. Ganyan po kahalaga tayo sa Diyos. Prepare niya po muna lahat ng pangangailangan ng tao bago niya po tayo linikha. Doon pa lang po, sa pasimula pa lang, makikita po natin kung gaano po tayo kahalaga sa mata ng Diyos at kung gaano niya tayo kamahal. Kaya po, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa ating buhay. Sa tuwing tayo'y parang na hopeless, tandaan po natin, meron po tayong dakilang manlilika na sa kanyang paningin ay napakahalaga natin at sa kanyang paningin ay tayo po ay espesyal sa kanya. Kaya po sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng panibagong saya at galak ng Diyos sa ating puso na hindi lang po yung mga taong nasa paligid natin yung kailangan natin tignan na nagbibigay ng importansya sa atin. Ang pinakamalaking tignan po natin, tayo ngayon na buhay pa, tayo ngayon na malakas pa, yan po ay patunay na kung gaano kakahalaga sa mata ng Diyos at kung gaano Kanya kamahal. Ayan po. At hanggang ngayon sa kasalukuyan, ang kahalaga natin sa mata ng Diyos ay hindi nawawala o lumilipas. Dahil na kahit tayo'y mga tao na patuloy na nakakalimot at nagkakasala sa Kanya, ay patuloy niya pa rin tayong minamahal. Di po ba? Ganun po kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Di ba? Sa kabila ng mga pagkakamali natin, pagkalimot natin sa Kanya, pero nag-provide pa rin ang Diyos sa atin. Bakit ngayon malakas ka? Bakit ngayon buhay ka pa? It because hindi yung sa sarili mo. Dahil yan po na nagpapakita kung gaano kakamahal ng Diyos. Na binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Diyos na maibalik muli sa Kanya. Di po ba? Sa kabila ng pagkakamali, pagkakasala natin, pwede naman na dahil Diyos siya, pwede na tayong hatulan na ng Diyos o patuloy na parusanan ng Diyos. Pero hindi po. Dahil mahal niya tayo, sabi nga po sa New Testament, ayaw niya pong marami mapahamak sa ating mga tao. Kaya po, patuloy na nagtitimpi ang Diyos sa atin. Kaya patuloy na hindi niya pa po binibigay ang hatol sa mundong ito dahil gusto niya marami po ang maligtas. Ganyan po tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Ayon po sa Book of Romans, para makita po natin kung gaano po tayo kahalaga at kamahal ng Diyos, sa Book of Romans chapter 8, ayan po, ganito po ang nasulat, verse 38 to 39. Ganito po ang nasulat. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga
pamumunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang katastaasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinalkob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan po, sa Book of Romans chapter 8:38 to 39, wala pong anumang bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po, kahit na tayo ay makasalanan, kahit po tayo ay patuloy na hindi po nagbibigay ng paglilingkod sa Diyos, pero bakit nagtitiis pa rin yung Diyos sa atin at binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na dumating yung time na makapagsisi tayo at patuloy po tayong lumapit sa Kanya dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya po tayong mapahamak. Kaya po, dahil sa sobrang halaga tayo sa mata ng Diyos, ayaw niya ni isa man sa ating linika niya ay mapahamak. Kaya kahit ang kanyang bugtong na anak ay inalay niya para tayo ay malitas. Yan po yung John 3:16, yung sikat na verse, pero hindi lang po siya sikat na verse. Diyan po sa John 3:16, maipapakita ng Diyos kung gaano kakahalaga sa kanyang paningin, kung gaano kanya kamahal. Dahil ultimo, ang kaisa-isang bugtong niyang anak ay inalay niya para sa ating makasalanan upang tayo ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagsasampalataya natin sa ating Panginoong Yesus o sa kanyang bugtong na anak. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kung nakakaranas ka man ng kawalan ng pag-asa o parang nawawalan ka na walang nagpapahalaga sa iyo, tandaan mo, may isang Diyos na tayo ay hindi nagbabago, may isang Diyos na kailanman ay hindi magwawakas ang pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya po, ang gusto lang po ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po tayong magpakumbaba, patuloy po tayong humingi ng kapatawaran, patuloy po tayong magbalik sa Kanya. Dahil ang nais po ng Diyos sa mga tao ay magkaroon po ng isang payapa, masaya, masaganang buhay, at higit sa lahat, nais po ng ating Panginoong Diyos na tayong lahat ay maligtas sa kapahamakan. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng dakilang Diyos na banal, naway patuloy pong pagkalooban po tayo ng Diyos ng pangunawa sa mensaheng ito. At naway wag lang po nating mapakinggan, kundi patuloy po nating maisabuhay ito sa pamagitan ng pagpalagay natin sa ating puso ang salitang ito at salitang narinig natin ay patuloy po nating pagbulay-bulayan. Kaya po sa oras pong ito, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos na walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa atin at walang hanggan ang kanyang kabutihan sa ating lahat. Ibinabalik ko ang lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila sa dakilang ngalan niya at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.